Magandang araw po, Tito Ike. Ako nga po pala si Rachel. 40 anyos na po ako ngayon. Pero ang ikukwento ko sa inyo ay isang karanasang hinding-hindi ko po malilimutan. Nangyari ito noong ako'y 19 na taong gulang pa lang. Dito po ito nag-umpisa, sa aming lumang bahay sa Batangas. Tahimik ang baryo namin, malayo sa kabihasnan. Akala ko noon, ang mga alamat ay katang-isip lang. Pero nagkamali ako dahil ang kasambahay naming si Ate Cora ay isang nilalang na dapat sana'y hindi nakapasok sa aming tahanan. Nasa kolehiyo na ako noon. Palagi akong ginagabi sa pag-uwi. Kaya napagpasyahan ng mga magulang kong kumuha ng kasambahay. Isang kamag-anak namin ang nagrekomenda ng babae mula raw sa Bicol, si Ate Cora. Tahimik siya, payat, maputla, laging nakasuot ng itim. Hindi pa lang ngiti pero magalang at masipag. Sa unang linggo parang ayos lang naman siya. Pero napansin ko agad, sa tuwing gabi, hindi siya natutulog. Minsan, habang papasok ako sa bahay, nakita ko siyang nakaupo sa dilim, nakatitig sa bintana. Hindi gumagalaw. Nang tawagin ko siya, napalingon siya, pero kakaiba ang tingin niya, parang walang emosyon. Ilang araw lang, tila nag-iba na ang trato ng mga magulang ko sa kanya. Si Ate Cora na ang nasusunod sa bahay. Lahat ng gusto niya, binibigay. Ako na lang ang napapagalitan kahit hindi ko naman kasalanan. Minsan, nakita ko siyang pinapakain ng hilaw na karne ang aso namin. Nang sumita ako, galit na galit si Papa. Ako pa raw ang bastos. Simula noon, parang ibang tao na ang mga magulang ko. Tulala, laging inaantok. Parang pagod kahit walang ginagawa. Si Ate Cora lang ang masigla, laging alerto, lalo na sa gabi. Nagsimula ang mga bangungot. Tuwing madaling araw, nagigising akong pawis na pawis. Masakit ang katawan. Sa braso't binti ko, may mga kagat. Hindi kagat lamok. Mas malaki, mas malalim. Parang pangil. Sa tuwing gigising ako, may kaluskos sa bubong. Minsan parang may gumagapang. Minsan parang may kumakaskas sa pader. Sinabi ko sa mga magulang ko, hindi sila nakikinig. Parang wala silang pakialam. Hanggang isang gabi nakita ko mismo si Ate Cora. Nakatayo sa labas ng kwarto ko, nakangiti. Wala siyang sinasabi pero para siyang nagmamasid. Kinabukasan, wala siyang maalala raw. Nagdesisyon akong lumapit kay Aling Berta, ang matandang albularyo sa kabilang sityo. Sinabi ko lahat ng nararamdaman ko, ang kakaibang ugali ni Ate Cora, ang mga sugat, at ang kaluskos sa bubong. Sabi ni Aling Berta, "Iha, baka hindi lang basta tao ang kasambahay nyo. Baka may itim siyang gamit, langis, gayuma, o agimat para mapasunod ang pamilya mo. Pero ikaw, mukhang hindi kanya maapektuhan. May likas kang depensa." Binigyan niya ako ng langis at itim na batik ng niyog. "Ipahid mo tuwing gabi. Ilagay mo sa ilalim ng kama mo." Sa gabing iyon, tahimik ang bahay. Pinahid ko ang langis. Inilagay ko ang niyog sa ilalim ng kama. Matutulog na sana ako nang biglang sumakit ang tiyan ko. Para akong nahihilo. Nang sumilip ako sa ilalim ng kurtina, may aninong nakatayo sa gilid ng kama. Si Ate Cora. May hawak siyang garapon. May dugo at buhok sa loob. Larawan ko, binubulong ang pangalan ko. Ate Cora, bumubulong. "Rachel, Rachel." Tinabuyan ko siya ng langis. Napasigaw siya ng ubod lakas. Hindi normal na sigaw. Parang hayop. Nagsimulang mangitim ang balat niya. Namuo ang mata. At nagbago ang anyo. Tumatagas ang itim na likido sa balat niya. Tumalon siya palabas ng bintana. Pagbukas ko ng ilaw, wala na siya. Kinabukasan parang wala lang. Si Mama at Papa, parang walang maalala. Tinanong ko kung nasaan si Ate Cora. Ang sabi nila, umuwi na raw, wala nang paliwanag. Pero nang tinanggal ko ang punda ng unan ko, may iniwang sulat si Ate Cora. "Hindi pa tayo tapos. Marami akong kagaya sa paligid mo. Kahit saan ka magpunta, babalik ako."
Simula noon, lumipat na ako sa Maynila. Hindi na ako bumalik sa Batangas. Pero Tito Ik, sa tuwing gabi, lalo na kung bilog ang buwan, parang may mga matang nakamasid sa akin. Minsan, may kaluskos pa rin sa bubong. At sa panaginip ko, naroon si Ate Cora, nakatayo lang sa dilim at nakangiti. Hanggang ngayon, dala ko pa rin ang takot. At ang tanong, ilan pa kaya ang kagaya niya na naninirahan sa mga tahanan nating akala natin ay ligtas? Ako nga pala si Tito Iki. Hanggang sa muli, magandang gabi. At kung kayo ay may sarili ring karanasan na nakakatakot o hindi maipaliwanag, maaari niyong ibahagi sa akin. Dahil sa susunod, kwento mo naman ang mapapakinggan. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-share ang video na ito. Maraming salamat sa pakikinig at ingat kayo palagi, lalo na sa dilim.